sa buhay mo, hindi hinto ang harvest mo kung ikaw ay nagtatanim. Ayon ng Diyos na ang anihin mo ay masama. At ikaw, ayaw mo naman umani ng masama. Wala namang tao magtataas ng kamay at magsasabi dito, Bishop, gusto ko pong umani ng masama. Ako po'y naniniwala 100% na wala pong gustong mag-harvest ng masama. Lahat po tayo dito 100% ay gusto nating mag-harvest ng mabuti. Yung makakabuti sa atin, yung magiging masaya tayo. Amen? Yan po ay gusto natin. But the problem is, hindi basta-basta yung mangyayari kung hindi ka rin nagtatanim ng mabuti. Kailangan mong magtanim ng mabuti para umani ka ng mabuti. What you sow is what you reap. Kung ano ang iyong inihasik, siya rin ang iyong aanihin. Kaya sa mga nanay, tatay, kabataan, pastors and leaders, at sa ating mga online viewers, amen? Ang sabi ng Lord, you will always harvest what you plant. Lagi mong aanihin ang iyong mga itinanim. Ano po ba ibig sabihin ng binhi? Seed is anything God has given you that will help you to change your life. Binigay ng Diyos ang binhi para makatulong sa iyo para mabago buhay natin. Kaya nga sabi ng Galatians 6:9, tinuro ng Diyos sa mabuti, kaya magpatuloy ka sa paggawa ng mabuti. Apostle Paul said, don't grow weary in doing good. Sinasabi doon, huwag kang mapagod, huwag kang magsawa. Gumawa ng mabuti. For in due season, you shall reap. Sa takdang panahon, ikaw ay mag-harvest kung hindi ka napagod, nanghina at tumigil. Lahat po tayo napapagod. Amen? All become weary. Every person feels the way at times. Pero ano po ang sabi ng Bible? May solusyon po. Sinabi ni Isaiah sa 40:31. Isaiah 40 verse 31, binigyan tayo ng solusyon. He said, those who wait upon the Lord, or those who hope in the Lord, or those who trust in the Lord, shall renew their strength. Napapagod talaga tayo. Pero may solusyon. Amen? May solusyon ang Diyos, may solusyon ang Bible, na tayo kapag tayo nagdiwala, umasa sa Panginoon, sabing gano'n, magkakaroon ng renewal of strength. Amen? Magkakaroon ng additional. Ibabalik ulit yung lakas mo. Magtiwala ka sa Panginoon na meron kang magandang harvest. Baka sabihin mo, tagal-tagal ko na, wala pa akong nakikitang pakinabang o resulta sa aking pagsamba sa Panginoon. Kapatid, baka nagbubulag-bulagan ka lang. Ang Diyos po, hindi mo pwedeng daigin sa pangako. Lahat ng pangako ng Diyos are yes and amen. Amen po? In different season, ang Diyos ay kaya kang pagpalain. Ang sabi po ng Psalms 92, verse 12 to 13, ang nagtitiwala sa Panginoon, siya ay kagaya ng puno na natanim sa batisan, at doon ay umaagos ang tubig, anumang panahon, ang dahon ng puno ay lagi sariwa at namumunga. Those who planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts of our God. Verse 14, they will still bear fruit in old age, they will stay fresh and green. Kapag ikaw daw po ay nagtiwala sa Panginoon, nagtanim ka, tinanim mo ang buhay mo sa Panginoon, tinanim mo ang finances mo sa Panginoon, itinanim mo ang oras mo sa Panginoon, anumang meron ka, talent mo sa Panginoon, lakas sa Panginoon, ikaw daw ay mag-harvest in different seasons. Remind yourself, there is always a reward for doing right. God never fails to compensate you. Babayaran ka niya, susuportahan ka niya, pagpapalain ka niya. Amen? Walang matuwid na tao na hindi nag-harvest. Lahat ng panahon, humaharvest siya. Kaya huwag ka tumigil kung mabuting ginagawa mo. The season may be difficult right now,
But if you keep doing the right thing, get ready. The reward is coming.